Sa buhay, sa pawis ng mukha mo, manggagaling ang iyong kakanin. Therefore, hindi masamang kumain, pero kailangan pagpawisan. Kailangan pagpaguran ng kakainin. Kasi kung kain ka ng kain, hindi ka naman napapagod, mapapasama rin ang katawan mo. Maraming mga sakit na dadapo sa'yo. Biro mo, kain ka lang ng kain. Pero alam mo, kahit kumain ka ng kumain, kung trabaho ka naman ng trabaho, may karapatan ka, di ka magkakasakit. Tingnan ninyo yung labandera. Labandera ko, tunay ka kung umibig, ang batsyat palo-palo, ang siyang laging kapiling. Tapos mamaya konti, meron pang bahagi ng kanta. Lumalakas ang katawan sa paghanap ng pera. O, tanyo, di ba? Biro mo, wala namang katigil ng kakukusot yun. Tapos palo-palo. Ngayon, bababad mo na lang, hindi na problema. Nung araw, magkukula ka pa. Tapos, mag-army roll ka pa yung araw. Nako, alam nyo, mamalansya nung araw, malaking trabaho yon. Yung araw, yung mga pantalong ko nung ako'y nag-aaral sa high school, yung kulay puti, na di ilog. Nako, yun ho, yung pagka nalaban mo na yon, yun ikukula mo, mga ilan laba yon. Pagkatapos pag nalaban ay tutubog mo sa almirol, tapos paplansyahin mo na yung halos makakahiwa yung piston. Mahirap ang labandera, kala nyo, ganon. Kumain man ang kumain yun, hindi maaalta presyon yun. Kasi talagang pinapawisan yung mga trabahador, naghahalo na simyento, naghuhukay sa kalye. Kumain man yun, may karapatang kumain yun pinagpawisan nila yung kanilang kinakain. At pag ang pag-uusap health o kalusugan, makikita mo, mas lalo kang malusog habang ikaw pagod. Alam niyo yung hindi malusog, yung kagaya ko. Ang pagod na pagod sa akin, ito. Yun ho, pagod na pagod. Kuminsan, hindi ka na makatulog dahil sabi nung apo ko, kung ba't ba ganun? Yung apo ko 7 taon. Tinuruan kami ni ma'am ng kanta. Paa, tuhod, balikat ulo. Paa, tuhod, balikat ulo. Paa, tuhod, balikat ulo. La 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 la. Tapos na kami ko. Nasa bahay na ako. Kumakain ako, sinusubuan ako ni Nanang. Sabi nung isip ko, paa, tuhod, balikat ulo. Pati ayaw tumigil nung isip ko, kumakanta pa rin. Sabi ko, nararanasan na rin pala nung apo ko yun. Ako ganun din. Gusto ko lang matulog. I want to rest. Pero, may pagkakataong may umuukil-kil sa isip mo, ayaw siyang magpahinga. Naranasan niyo na ho yun. Kaya minsan, ang end nun, mental fatigue. Galing lang ako sa doktor ngayon. Meron ako ritong, tawag doon, yung gastritis. Masyado ka kasi maraming iniisip, brother, sabi ni Dr. Ching. Tin mo kayang katawan mo, pinapabayaan mo. May manas ko ako sa paa hanggang binti Magpahinga ka, umuwi ka na ngayon, matulog ka maaga, bibigyan ka ng pampatulog. Paano kung matutulog ako? Yung nag-aantay na tao sa akin. Sabi ko na sa'yo hindi mauubos ang taong naghihintay sa'yo, pero ikaw mauubos ka na, sabi niya. Pinipilit ako magpahinga na maaga. Paano ngayon? Di maghihintay ka ako yung mga tao doon sa Prisco. Meron kaming Bible Exposition Doc. Yan ang sinasabi ko sa iyo. Sabi niya, magkaroon ka ng panahon sa sarili mo. Sabi mo sa kanila, may appointment ka. Anong appointment? May appointment ka sa sarili mo. Sabi ni doktor. Sometimes you have to have an appointment with yourself, sabi niya. Hindi ko naman magawa yun. Kaya mahirap yung hindi nagtatrabaho, walang exercise. Marami kang mararamdamang sakit ng katawan. Minsan tataasan ka ng presyon, kagaya kanila mataas yung presyon ko. Ganun ho Kaya ako naniniwala sa Diyos, tama talaga Ano ang sabi ng Diyos na tama? Ayun, kung kakain ka, manggaling sa iyong pinagpawisan. Hindi baling kumain ng tao, basta't pinapawisan siya. Napapagod siya, nanggagaling sa marangal na hanap buhay. Ang masama, yun lang kain ng kain, ayaw namang magtrabaho. At ang lalo namang masama, yung kain ng kain, ang kinakain hindi kanya, inaagawan niya yung ibang bibig.
Bakit? Swapang siya. Ayaw niya magtrabaho. Pinakikialaman niya yung bagay ng iba. Sabi ni Pablo, sa mga gayon, huwag kayong makikisama. Tanyo kaya yung Kristyanismo, yan ang pinaka-popular na religion daw sa mundo. Pero yan ang pinaka-least understood religion in the world. Yan ang pinaka-hindi naiintindihan. Actually, the best religion and the only true religion in this world is Christianity. But it is the one religion that is not fully understood by men. Mula nang ito'y maitatag sa ibabaw ng lupa. Maraming nagsasabing Kristiyano, tanungin mo hanap buhay. Tanungin mo ang paraan ng pamumuhay. Hindi sila talaga Kristiyano. Sa Kristyanismo, gusto mong maghanap buhay na marangal? Okay. Hindi masama hanap buhay. Magnegosyo ka? Okay din. Kaya lang, ang sabi sa Biblia, kakain ka sarili mong tinapay. Yun talagang sayo. Hindi mo inagaw kahit kanino. Ha? Walang na-deprive na labi. Wala kang naapi. Oh. Hindi mo sinamsam sa pamamagitan ng sugal. Oh, hindi mo inagawan yung labi ng may labi, yung anak ng may anak na naghihintay ng sweldo ng tatay niya. Hindi mo inagawan yon. Hindi mo inagawan yung ibang pamilya na ikaw ay umalembong ka ng umalembong, makaraos ka lang para sweldo ng lalaki bibigay sa asawa ay sa'yo napunta. Yan ang masamang hanap buhay. Sana maintindihan niyo ako. Palagi ko naintindihan niyo naman ako eh. Sabi ko kasi sa Biblia, huwag tayong makikialam sa bagay ng iba. Yung kanila-kanila, yung iyo-iyo. At ikaw, hindi pwedeng wala. Tinanin yun, sabi ng Diyos sa Ecclesiastes. Ako ikaw, walang-wala. Mahirap ako sa daga. Sino nagsabi sa'yo mahirap ang daga? Ang yaman-yaman ng daga. Sino nagsabi sa inyong, saan kayo nakakita ng mahirap na daga? Wala pa kung nakikitang dagang namatay ng gutom. Tatandaan mo. Ang dagang namamatay, binaril, nilason, at etc. Pero namatay dahil walang makain, walang dagang pinabayaan ng Diyos. Pakinggan nyo sa awit. Ganito ating mabasa. Meron pa okay, kayo humatol. Pagkabasa ko ng talata, kayo humatol. Pakinggan nyo ang sabi sa Biblia. Ako'y naging bata at ngayoy matanda. Gayon may hindi ko nakita ang matuwid na pinabayaan, ni ang kanyang lahi man ay nagpapalimos ng tinapay. Bakit? Pakinggan nyo sa awit. Iyong binubuksan ang iyong kamay, at sinasapatan mo ang nasa ng bawat bagay na may buhay. Sabi ng Biblia, binubuksan ng Diyos ang kanyang kamay. At pagbubukas ng kamay ng Diyos, sinasapatan niya ang nasa ng bawat bagay na may buhay. May buhay ba daga? Bagay ba yung daga? Sinasapatan ng Diyos o hindi? Sapat. Wala nga ako nakitang daga nakadextrose, ano? Ha? Dahil may sakit? Wala. O, sige, mag-isip kayo. Kung may nakita na kayong daga na kaya namatay dahil sa gutom, ha? Saan kayo nakabalita ng langgam na namatay ng gutom? Wala. Kanyo? May mga ibon na tumitimbang ng 1 kilo. Alam niyo yon? Pagdating ng panahon, wala na silang makain, magmamigrate sila. Ano ho? Yung timbang nilang 1 kilo, kuminsan nagiging 1/2 kilo or 1/4 of a kilo. Payat na payat sila. Magmamigrate sila kasi magyeyelo na ron, wala sila makakain. Magmamigrate sila. Alin ang mas masarap lumipad? Kung ikaw ang ibon, payat ka o mataba? Kaya bago sila mag-migrate, payat na muna sila ng konti. At yung natitira pa nilang lakas, gagamitin nila sa pagkumpay. Magmamigrate sila. Ayun. Pagdating nila doon sa lugar na yon, tataba sila uli. Walang ibong namatay ng gutom. Ganon ang sabi ng Biblia. Sabi sa Biblia, ang ibon namamatay sa kalupitan ng tao. Sa kaganiran ng tao. Pero sabi sa Biblia, pag binuksan ng Diyos ang kanyang palad, sinasapatan niya ang pangangailangan, ang nasa ng bawat bagay na may buhay.
Kaya daga man, hindi mahirap eh. Bakit ikaw sinasabi mong mahirap ka pa sa daga? Walang mahirap na sa dagang masasabi tayo, walang mahirap na daga. Kaya ka naghihirap, hindi mo alam ang gagawin mo kasi paturo tayo sa Diyos. Ano ang gagawin natin? Para wag tayong maghirap na kagaya ng sinasabi, mahirap ka pa sa daga. Ako nga, wala akong alam na dagang mahirap eh. Ang mga daga, alam nyo kung saan nakatira? Sa palengke. Mahirap ba sa palengke? Nandun lahat ng pagkain, ano? Tanong mo kay Marimar. Ha? Saan nakatira ang daga? Sa malalaking bahay. Sa malalaking restaurant, doon nagpupunta yung magawa ng lunggaron. Kaya makikita mong daga, minsan, taban-taba eh. Minsan nga, wala nang balahibo eh. Siguro masyadong maraming nakaing kemikal na wala nang balahibo. Maraming nagkalat na kemikal ngayon. Pero buhay. Nakakaraos yung daga. Mahirap ba yung daga? Hindi mahirap yung daga. Kung yung butiki, hindi naghihirap yan eh. Nasa bahay ng hari. Pakinggan nyo sa isang talata. Basahin natin. May 4 na bagay na maliit sa lupa. Maliit lang hamak, list. Walang kwenta para sa paningin ng tao. Sabi ng Biblia. Ngunit lubhang mga pantas. Pantas sila. Bakit? Sino-sino yun? Ang mga langgam ay bayang hindi matibay, gayon may nag-iimbak ng kanilang pagkain sa tag-init. Kaya walang langgam na mamatay ng gutom eh. Kasi nag-iimbak sila ng pagkain sa tag-init. Amoy langgam, walang tigil ng hanap ng pagkain. Pag umulan, meron ka ba makita langgam na kalat-kalat siyan? Nakakita na kayo pag umuulat baha, kalat-kalat ang langgam? Hindi. Habang walang baha, nag-iipon na yun. Para pag baha, meron na silang pagkain doon. Ganyan ang maliit na langgam. Ano pa? Tuloy. Ang mga kuneho ay hayop na mahina. Gayon may nagsisigawa sila ng kanilang mga bahay sa malalaking bato. Ninyo, mga kuneho, mahinang hayop yan. Hindi masyadong matatag na hayop yung kuneho. Sipain mo lang, wasak yan eh. Pero ang kanilang bahay nasa mga malalaking bato. Ano pa? Ang mga balang ay walang hari. Gayon may lumalabas silang lahat na pulupulutong. Paglabas ng balang, milyon. Ubos ang tubo sa Pampanga. Walang hari yan. Maliliit yan. Pero napakalaki lang nagagawa niyan. Mga pantas yan. Ano pa? Ang butiki ay tumatanga ng kanyang mga kamay. Gayon may nasa mga bahay ng mga hari siya. Nasa mga bahay siya ng hari. Pati haring si Solomon, siya nagsabi niyan eh. Nakita niya, pati bahay niya napasok ng butiki. Pata nyo? Kaya walang bagay sa mundo na masasabi natin nagkulang ang Diyos. Bakit ang tao na pinaka-obra maestra ng Diyos, ang taong pinakamamahal ng Diyos, may namamatay ng gutom? Hindi nila alam ang kalooban ng Diyos, kaya sila nagkaganon. Yan po dapat natin maintindihan. Hindi sila nag-aral ng kalooban ng Diyos. Ba't sinasabing mahirap pa raw sila sa daga? Hindi ka mahirap. Meron ka, hindi ka mahirap. Pakinggan nyo sa Ecclesiastes. Ganito ating mababasa. Bawat tao rin naman na binigyan ng Diyos ng mga kayamanan at mga pag-aari at binigyan ng kapangyarihan na kumain niyaon. Kita nyo? Bawat tao, walang hindi wala rong puwera. Binigyan ng Diyos ng kayamanan at pag-aari at kapangyarihang kumain niyaon. Sige, tutulan natin yung salita ng Diyos. Ako unang-unang magtatanggol. Sino tututol? Hindi ka, Bradley. Ikaw, wala ako kayamanan. Sino nagsabi sa'yo? Lahat ng tao may kayamanan. Sabi ng Biblia. Maganda lang ang boses mo, kayamanan mo na yun eh. Ako, marami kong kayamanan. Gusto nyo, papartihan ko kayo? Kung minsan, hindi mo lang alam, nasa iyo yung kayamanang ibinigay ng Diyos. Meron ka. Kahit bulag ka, there is something good in you. Pagkapangit-pangit ng tao, may maganda sa kanya sapagkat ang Diyos ang lumikha sa kanya. Yun ang dapat nyo maintindihan. Yun lang marunong kang magpalitada. Ako'y naiinip doon sa'yo. Pinagagawa ko minsan, nainip ako, kumuha ko ng naghalo ako. Di hinalo ko. Pinarisan ko si Rading. Kukuhang ganon, babalibag. Babalibag. Ang ganda-gandang panoorin, binabalibag. Nung ako magbalibag, puro sabog ng sabog yung ayaw dumikit eh.